Love Serye TV. Miserable proposal to my ex. Tunghay na po natin ang ikalawang bahagi. Gahibla na lamang ang distansya ng mga labi namin. Tumama din ang mainit itong hininga sa mukha ko. Sabay kami nag-iwas ng tingin saka siya naglakad uli papunta sa shower. Ibinaba niya ako at ngayon ko lang din natantong wala pala akong suot na bra o panty man lang. Namumula yung mukha na tinakpan ko ang dibdib at maselang parte sa gitnang bahagi ng hita ko. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Saka ito tumabi sa akin at tiningnan ang leeg ko. "You still have that tattoo," sabi niya sabay haplos sa leeg ko kung saan nakatinta ang pangalan nito. Napaso ako sa haplos nito, kaya bahagya ako napaatras. At dahil sa pag-atras na iyon, muntikan na ako madulas. Buti na lang nahapit nito ang bewang ko at niyakap ako sa kanya. Actually, ipapatanggal ko naman dapat ito, pero naputol ako sa sasabihin nang bumaba ang ulo nito at tinampian ng halik ang leeg ko na may tattoo. Hindi lang niya ayon hinalikan, bahagya niya pa iyong sinipsip kaya napakapit ako sa kanya. "What are you doing?" I ask. "I'm marking what's mine," sabi nito nang matapos sa ginawa. Sigurado akong magkaka-red spot ako dahil sa ginawa niya. I push him at walks through the mirror to check my neck. And damn, you just give me that. Buliyaw ko. Walang emosyon ako nitong tiningnan saka ako iniwan sa banyo. Aba, wala talaga siyang pinagbago. Siya pa rin si Mr. Sungit na nagawa akong pa-inlovin sa loob lamang ng 11 buwan. Yes, 11 months lang kami, not until that incident came and both of our parents died. There's a plane crash at laman noon ang nagbabakasyon naming mga magulang. Walang original statement ang plane crash. Kung ano nga ba ang dahilan o sinadya yung i-crash para maging aksidente. Ilang months pa lang kami noon until he decided to arrange our annulment papers. Wala na sila mom and we both isn't committed to this marriage. It was only a fixed marriage. Hindi namin ginustong magpakasal. May nangyari lang sa amin ang pareha kaming nalasing. I always take my pills pero nakaligdang ako. Kaya ako nabuntis. But I never regret having a night with him. He's an expert when it comes to sex. And I don't have a problem with that. He has a lot of war flings and bitches. He screwed up all of them. He even paid them just so he can bed any of them. He is a certified fuckboy. He's a beast in bed. In a short period of time, I saw the other side of him and I thought magpapatuloy yon. But then the incident happened. The cold, heartless Gio is back. I know our parents have a big impact to us, and I have no doubt with that. I really thought we already developed feelings toward each other. Pero ako lang pala yon. After ko maligo at makapagbihis, pinuntahan ko si Dayla para pakainin. Naglakad na ako palabas sa kwarto. Saka nagtungo na sa sala pero nang makarating ako doon hindi ko sila makita. I roamed around. That's when I saw a sticky note in front of the flat screen TV. "Change your clothes. There's a 2-piece bikini in your closet. Nasa pool kami sa rooftop. Gio." Kakaligo ko lang, maliligo na naman ako. I heard a telephone rang. I answered it. "Hello?" Pati ko. "Did you change your clothes already?" Tanong niya. "Okay," sabi nito. Baka in-end call. Ba't ganun lang yun? Walang pilit-pilit, walang bossy-bossy. Here we go again. Puna ko sa sarili. Umupo ako sa sofa bago blow dry yung buhok ko. Nasa kalagitnaan ako ng pag-blow dry nang biglang may nag-doorbell. Wait, may bisita siya. Never mind. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto. Pinagbuksan ko iyon. Umungad sa akin ang isang mistisang babae. Matangkad pero mas matangkad ako kumpara sa kanya. Maganda. Maganda nga ba? "Who are you?" Bungad nito sa akin. "Ikaw, sino ka ba?" Pabalik na tanong ko. She flips her hair at naiinis akong tiningnan. "Excuse me? Pwede bang tumabi ka muna? I have a business to settle pa." Sabi nito at itinulak ako para makapasok siya. But mabait ako sa mababait sa akin pero kung masahol pa sa hayop ang ugali nito, huwag na lang. "Sino bang hinahanap mo?" Tanong ko ulit. Gosh, siguro ikaw ang kasambahay niya. "Where's your boss by the way?"
She asked and gave me a fake smile. Umirap ako. Isa ba siya sa mga bitches ng lalaking magaling na to? Kung si Gio ang hinahanap mo, pues wala siya dito. Sagot ko sa tanong niya. Excuse me, Gio lang? Where's your manners? Hindi ka ba rumerespeto sa nakakaangat sa'yo? Pampaliliit pa nito. Kumulo bigla yung dugo ko sa sinabi nito. Ano bang kailangan mo sa asawa ko at nanggugulo ka dito? Hindi ko mapigilan sabihin yon. Wait, asawa? Are you daydreaming, bitch? Walang asawa si Gio sa pagkakaalam ko, and he's my fiancé. Paano kanya magiging asawa? Nakataas ang kilay na sabi nito. I smirk. Why didn't you find it yourself, bitch? Sabi ko. How dare you? Akmang sasampalin ako nito nang biglang may nagsalita galing sa likod ko. Try to hurt my wife and I will drag you out of this place myself. Banta ni Gio. Nilingon ko siya. Hindi nito kasama si Dayla. Asan si Dayla? Tanong ko. Is in the rooftop. Sagot nito nang hindi man lamang ako tinapunan ng tingin. Asawa mo, Gio? Oh my God, we are engaged. Ako ang magiging asawa mo. She said. Ikakasal siya? Kaya ba hinanap niya kami para kunin sa akin si Dayla at magpakasal sa bruhang to? Hindi ako pumayag kaya pwedeng umalis ka na. At na makausap ko ang asawa ko. Sabi nito. Purong Tagalog pa ang ginamit nito. Hindi ba siya nakakaintindi ng Ingles? No, pakakasalan mo ako. We are bound to marry. Gio, and not with this kind of girl. Saan mo ba siya nakuha? Sa bar? O baka naman escort to? Sigaw niya. No engagement took place, Bria. And please go home. We have something important to do. Sabi niya bago ako hinigit sa bewang at hinalikan sa labi. Hindi ako makagalaw dahil sa ginawa nito. Nakita ko sa peripheral vision ko kung paano maggalaiti yung babaeng. Saktan ako. Pero hindi niya magawa dahil kasama ko si Gio. I'll tell Papa. I told him you're going to marry me, not to a woman who don't even have a taste for fashion. Naglakad ito paalis saka ito lumabas sa pinto. Iniwan din naman ako ni Gio pagkatapos noon. Wait, what the hell just happened? Minsan natatanong ko ang sarili. Bakit nga ba ako iniwan agad nila, Mom? Siguro kung buhay pa lamang sila at kasama ko, baka sinesermonan na nila ako ngayon. Oo nga't mahal nila ako, kaya nila sinesermonan ay para itama ang pagkakamaling nagawa ko. Ba't pa kasi nangyari ang aksidenteng yon? Ba't sa mga magulang ko pa? Sa edad kong 24, hinahanap-hanap ko pa rin sila. Hindi dahil sa spoiled brat ako or something, dahil sa kailangan ko pa rin ng tulong nila. Kahit may edad na ako. Ang hirap isipin na kahit 3 taon na silang wala, ay ayaw pa rin matanggap ng sistema ko. Paano kaya kung hindi ko sila pinayagan na bakasyon sa beach house sa Boracay at doon na lang sa malapit sila pumunta? Baka sakaling sa ganung paraan, buhay pa sila hanggang ngayon. Nagsisi ako dahil ngayon ko palang naisip ang mga paraang yon. Natigil ako sa pagmumuni-muni sa terrace ng kwarto namin nang biglang may tumikhim. Nilingon ko ito. Gio handed me a cup of coffee. Tinanggap ko yon at saka uminom ng kaunti. Naramdaman kong umupo ito sa kabilang upuan at nilapag ang tasang dala. Why don't you accept her offer instead of wasting your time just to find us? I suddenly asked. Hindi ito sumagot pero ilang minuto ay tumikhim ito bago nagsalita. I simply don't like her as my wife. Sagot niya at sumimsim sa kapeng iniinom. You don't like her but she's rich. Hindi ba't mas gusto mo ang mga ganong klaseng babae? May taste sa fashion at hindi cheap manamit. She can be addressed as a model from the... I don't like her. Period. Sabi niya bago nito inubos ang laman ng tasang dala bago umalis sa inuupuan. Sinundan ko ito ng tingin at tanging likod niya na lamang ang nakita ko. Nabigla itong lumingon. Nabigla rin siya pero agad ding nakabawi bago tumikhim at magsalita. If you still want to insist on what you have in mind, then I will be forced to pay people to make an issue and put it in the tabloid of what we have. Sabi niya bago ako nito iniwan sa kwarto nang nakatulala at pinoproseso ang sinabi nito. Abat ano daw? Ilalagay sa tabloid, di magpa-tabloid siya kahit sandamakmak pa ang tabloid na ipaparenta niya. Wala akong pake. Wisit na lalaki. Nakakainis. Naiinis akong inubos yung kape.
Sa taas ako saka tinanggal yung robang suot. Nakasuot lang ako ng 90s na kulay itim. I searched for Gio's laptop or any device na makakasearch ako. Na makahanap, sinearch ko kung sino ang namamahala sa kumpanyang iniwan nila dad. Amelia Mortel Cantos? She is the one handling now the chain of malls after the accident 1 year ago. Basa ko sa article. My aunt now is the acting CEO of a family's company after the accident. What a coincidence. But hindi ko hinanap ng personal assistant ni Dad after mangyari ang aksidenteng yon. Naikuyom ko ang kamao ko habang nagbabasa pa ng ibang article tungkol sa company namin. Where is the heiress of the mortal? Basa ko ulit sa isa pang article. Puro maling statement ang nakalagay doon, kesyo brat daw ako o di kaya takot ako mag-huddle sa company ni Dad. Kaya ako nagtago. What the hell? Imbis na mainis pa lalo, nagdesisyon akong puntahan si Dayla sa kwarto niya. Lumabas ako sa kwarto at saka tiningnan ang kwarto ni Dayla. Nasa hallway pa lang ako nang marinig ko ang isang sigaw. Mama! Sigaw niya. Tinakbo ko ang distansya ng kwarto nito, saka binuksan ang pinto at pumasok. Mama! Tabi po ako sa inyo, ayoko po rito, sabi niya habang umiiyak. Lumapit ako sa kanya at saka ito kinarga at pinatahan. Mahigpit niya ako niyakap kaya niyakap ko rin siya. Sige, doon ka na matulog sa kwarto namin, pero kailangan pa nating sabihin kay Papa. He can sleep with us. Nagulat ako nang biglang sumulpot sa gilid. Si Gio bago nito kinuha sa bisig ko si Dayla. Papa, ang dami pong monsters dito, sabi niya at niyakap si Gio. Parang niyakap ng mainit na bisig ang puso ko sa nakikita ko ngayon. He looks happy with him. Hindi nung kasama ko pa siya sa bahay ni Nix. Naglalakad na kami pabalik sa kwarto sa kanya nilapag si Dayla sa kama. Nauna itong nahiga at tinapik-tapik ang hita nito upang makatulog. Siguro kung ibang tao ako, mapapatanong ako kung bakit ang dami niyang alam sa pag-aalaga ng bata. Na makatulog si Dayla, nahiga na rin ako sa kama sa gilid nito. Saka sinuklay ang buhok gamit ang kamay. Nagtagpo ang mga mata namin na agad rin naman akong bumawi ng tingin saka hinalikan sa pisngi si Dayla at natulog na. Kinabukasan, late na ako nagising at tanging ako na lang ang nasa kama. Naligo muna ako saka lumabas para pakainin si Dayla. Pero paglabas ko, nadatnan kong nakatayo sa harapan ni Dayla ang babaeng ng gulo kahapon. Hindi ko makita si Gio. Siguro ay nasa trabaho na siya. What the hell? Who is this kid? She shouted in front of my son. My blood boiled real quick as I walked towards her and grabbed her waist. Sino ka para sigawan yung anak ko? Sigaw ko na rin dito. Sinenyasan ko na magtungo sa kwarto si Dayla niya. Naiiyak itong tumango at naglakad na patungo doon. Gosh, you're still here? I already confirmed it to you that Gio and I are engaged. Sabi niya sa akin at bahagya akong tinulak. Engaged? If you two are really engaged, where is your ring? Tanong ko at natimeme naman ito. I forgot to wear it. Nasa kondo ko. At isa pa bitch, are you that desperate that you even use your child para lokohin si Gio? Talagang anak siya ni Gio. Why don't we run a DNA test? Para malaman kung sa kanya talaga yan. She said. Ako? Desperada? Mas desperada nga siya. Tinalikuran ko siya pero hinila ko nito sa balikat. I'm not done talking with you, she exclaimed. Well, I'm done talking to you. I don't want to hear your complaints about my family. If you can accept it, then I won't think twice and I'll file a case against you. Sigaw ko sa kanya. You bitch, she said at akmang susugurin ako pero agad ko siyang naitulak. Ouch! Kapag may nangyaring masama sa bibi ko, edademanda din kita. Sigaw niya sa kahinawakan yun siya nito. Tiningnan ko siya sa mata. Marunong akong kumilatis ng tao kung nagsisinungaling ba ito o nagsasabi ng totoo. But she's not lying at all. Damn, what the hell? Don't tell me. It's Gio's child. Who's the father? Nanginginig kong tanong. It's Gio's child, kaya nga kami i-engage, hindi ba? He's the father of my baby. Kasi hindi ko nakipagsiping sa iba kundi siya lang. Sabi nito. No, that's not true. No. No. Agad akong napabalik ko sa kama. Pinagpapawisan ng malamig. Agad na may humawak sa pisngi ko at nakita ko si Dayla. Mama, are you okay? Kanina ka pa po namin ginigising. You are shouting po kasi. Masama po ba yung panaginip nyo?
Tanong agad ni Dayla. Kita ko nag-aalala itong nakatingin sa akin. Nakatayo naman sa gilid ng kama si Gio while crossing his arms in front of his chest. It was a bad dream. Sagot ko sa anak ko. Hindi kasi ito mapakali. Hinalikan ko na lang ito sa pisngi. Can we talk? I asked Gio, tumango naman ito. Nilingon ko si Dayla. Mama, Papa, Baby? We'll talk first. Give us a minute. You can wait us in the dining room, please. Sabi ko. Ngumiti ito at naglakad palabas ng kwarto. Tumayo ako sa kainayos yung buhok at nagtungo sa terrace. What is it? Tanong agad niya. About the marriage certificate you've been asking me to sign? Sige, pipirmahan ko na sa isang kondisyon. Sabi ko habang nakatingin sa mata. Spill the beans, he said. I want your company and my company to merge. Sabi ko. He raised an eyebrow. Then he smiled devilishly. As you wish, he said. Masama ang kutob ko sa babaeng yon. I think she's planning something. Pipirmahan ko yon hindi para sa akin, kundi para sa kasiyahan ng anak ko. Ayokong maago ng kung sino man ang kaligayahan niyang iyon. And I want to get my family's company from my tita's hand. Wala siyang karapatang agawin yun sa amin. My dad never trusted her the company because of her attitude. I shouldn't have left 3 years ago. That was the biggest mistake I have ever done. I think I already got enough rest for the past 3 years.